hanggang sa namataan ng mga otoridad si Danny. Lisensya, Brad. Oh, bakit to, sir? Checkpoint lang. Nandoon na kami ma'am sa isang barangay. Doon namin siya nakita siya na papasok. Danny Linteas. Oo, sir. Iniimbitahan ka namin sa presinto. Sir, bakit? Paano ho tong motor ko? Itabi niyo lang yan. Sa presinto na lang tayo mag-usap. Sige na. Dinala sa Tarangnan Police Station si alias Danny. Sige na. Ayon sa mga investigador, inamin ni Danny na may kinalaman siya sa pagkawala ni Joylene. May nakakita raw sa'yo na lasing. Habang papasok ka sa masukan na bukirin na malapit sa palaisdaan. Nandun ka ba kaninang umaga? Opo. Nakita mo ba yung babaeng to? Hindi po. Kung magsisinungaling ka, magkakapatong-patong ang kaso mo. Huling tanong ko na sa ito, ikaw ba ang pumatay doon sa babae? Opo. Sa pagtatanong namin sa kanya, nagsabi naman siya kaagad na siya nga yung responsable ng nawawalang babae. Siya ang pumatay daw. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, isang residente rin ang nakapagsabing umaga noong March 1, narinig niya na tila may nag-aaway sa kakauyan. Ano bang problema ko? Ha? Tawan mo ko! Mayroong nakarinig doon sa pinangyarihan ng krimen, medyo malayo-layo, pero may nakarinig doon na humihingi ng saklolo. Pero yung sabi ng nakarinig, hindi daw sila nag-react. Inakala raw ng residente na away mag-asawa ang nagaganap, kaya hindi niya ito nilapitan.